Standby! Super balita sa mga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ang oras po natin, 2 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Ngayon po'y araw ng Lunes, 20 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Narito po ang headlines ng ating mga balita. Tinatayang 100,000 tsoper at operator ng jeep nalahok sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston simula ngayong araw. Ilang lugar at paaralan nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw at nagpatupad ng online classes dulot ng tigil pasada. Panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba ngayong linggo. Kabuhayan ng maliliit na mangingisda apektado ng close fishing season ayon sa isang grupo ng mga mangingisda. Bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao noong Biyernes, nadagdagan pa, Pangulong Bongbong Marcos pinatututukan ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng lindol. Vice President Sara Duterte kampante na may tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umuugong na umano'y lamat sa Unity. Pangulong Bongbong Marcos nagbalik sa Hawaii matapos ang 3 dekada mula nang ma-exile ang pamilya Marcos doon. At Department of Labor and Employment nakiusap sa mga employer na ibigay ng mas maaga ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Super Radyo DZBB Special Coverage. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. 4 na minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Nakatutok ang buong porsa ng Super Radio DZBB sa special coverage kaugnay ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Si Mark Macalalad nakatutok sa Eastern Metro Manila. Si Alan Gatos nag-iikot naman sa Quezon City. Si Mau de la Cruz ay nakatutok sa Southern Metro Manila. Si Jomer Apresto ay mag-uulat mula sa Camanava at Bulacan area. At si Manny Vargas nakatutok sa lungsod ng Maynila. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Bantay Panahon. Naapektado po ng shearline o salubungan ng mainit at malamig na panahon ang silangang bahagi ng Visayas habang umiiral naman ang hanging amihan sa Luzon. Dulot ng shearline, ang Visayas, Hilagang Mindanao, Caraga, Kabikulan at Mimaropa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Cagayan Valley, Apayao at Quezon Province ay magkakaroon naman ng maulap na papawirin na may mahinang pagulan dulot ng amihan, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pagulan dulot ng amihan. Bantay Panahon. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Ang oras po natin ay 6 na minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Radyo na! TV pa! Courtesy na! Disiplina pa! Tinatayang 100,000 driver at operator ng mga pampasaherong jeep ang lalahok sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston simula ngayong araw. Yan ay bilang protesta sa December 31 deadline para makasali sa kooperatiba o korporasyon ng mga tsoper at operator sa ilalim ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Ayon kay Modi Floranda, presidente ng Piston, bukas naman sila na sumali sa kooperatiba ngunit dapat ay individual pa rin ang pag-aari sa bawat unit ng jeep at prangkisa nito. Bukas kami sa sapin ng kooperatiba kung ito yung individual pa rin na pag-aari ng unit at individual na pag-aari ng prangkisa. Nareklamo pa ni Floranda na dahil sa PUV Modernization Program ay unti-unting pinapatay ang hanap buhay ng mga manggagawang Pilipino na gumagawa ng pampublikong sasakyan dahil ang nakikinabang
kasabang umano dito ay ang China at Japan na siyang nagsusupply ng mga minibus sa ating bansa. Sa ilalim po ng modernization, ang makikinabang dito ay yung mga nagdadala dito sa atin ng mga minibus katulad ng China at saka ng Japan. Hanggang pinapatay po natin yung ating lokal na mga manggagawa. Alam naman natin na halos lahat ng probinsya sa Pilipinas ay may gumagawa po ng ating mga public transport. Dapat ito yung pangunahing suportahan ng ating pamahalaan para mas mura yung serbisyo na para sa ating mga mamamayan. Ang tinig ni Modi Floranda, Pangulo ng grupong pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide. Super Radio, O Piston. DZBB, Bantay, Biyahe. Oras po natin alas 7:07 na po. Mga nagpo-protestang miyembro ng Piston sa Sukat Road, Parañaque. Bantay sarado ng mga polis. Mau de la Cruz, Mau! Bantay sarado ng mga tauhan ng Parañaque City Police Station. Yung mga jeepney drivers na transport strike dito sa Sukat, Parañaque. Inihikayat ngayon ng mga miyembro ng grupo ng Piston, ang mga jeepney drivers na lumahok dito sa inilunsad na transport strike dito sa Dr. A. Santos sa Sukat, Parañaque. Gamit ang megaphone, nandun sa aking likuran, inihikayat nitong si Melchor Cajes, presidente ng Parañaque City Jeepney Operators and Drivers Association, yung mga dumara ang jeepney. Ayon sa kanya, nasa 300 miyembro ng jeepney na may biyaheng Sukat Baclaran ang kanilang kasapi. Sa ngayon ay 40 jeepney drivers na ang kasama nila dito sa Kilo. Inaasahan na bago mag-alas 6 ay wala nang babiyahe doon sa halos 300 miyembro nila dito sa bahagi ng Sukat sa Parañaque. Wala namang gulo. Teka. Mau, may... ginagawa ito mga jeepney drivers. Pero may... hawak nila yung mga placards at kinakawayan nila. May sumasalubong yung mga driver na sumama o lumahok dito sa ginagawa nilang 3 araw sa Tigil Pasada. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Paradyo, DZBB, dapat totoo. Super Radio, DZBB, Special Coverage. Doon sa lugar ni Mau, merong sumasalubong sa gitna ng kalsada doon sa isang jeep. O yung mga naka-uniforme ng kulay light blue. Ayun, ano kaya ang sinabi? Ano kaya ang napag-usapan nila? Ito naman si Mark Macalalad, ilang jeepney driver na miyembro ng grupong Piston. Nagprotesta, tumigil sa pamasada. Mark Macalalad, Mark! Bitbit ang kanilang placard na may nakasulat na no to PUV face out. Nagkilos protesta ang mga jeepney driver na miyembro ng grupong Piston. Sa aking likuran, makikita mo Kuya Mel, ito yung mga kasabi ng Piston na pasado alas 6 ng umaga, gumarahe na at nagsimula na ng kanilang programa dito. Artist Jaldi Canapal, Pangulo ng Bagong Bayan Jeepney Operators and Drivers Association. Nagkasundo ang kanilang mga miyembro na 3 araw silang lalahok sa Tigil Pasada bilang pagtutol sa December 31 na deadline sa franchise consolidation application. Mahirap man para sa kanila na huwag bumiyahe pero kailangan nilang tumindig para sila ay mapakinggan. Ilang beses na raw kasi silang nakipagdialogo sa LTFRB pero wala namang nangyayari. Sa ngayon nakagarahe na ang mga jeep ng ilang mga driver at operator dito sa bahagian ng Pasig Palengke. Magkagayon man, may mga nakikita pa rin tayo, maraming mga jeepney pa rin ang pumapasada dito sa lungsod ng Pasig. So hanggang mamaya magtutuloy-tuloy itong programa nito at inaasahan na nila mas maraming makikilahok mamaya dahil kasi simula lamang ng kanilang programa. May libre sakay na ba dyan? Meron dito nga libreng sakay pero ang sinasabi nga ng Pasig LGU, yan ay naka-standby lang. Sakaling mamaya maraming mga stranded na pasahero sa kanila gagamitin yung kanilang mga asset. Ang inyong kapuso, Mark Macalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio, DZBB, Bantay, Biyahe. Hindi naman lalahok sa 3 araw na tigil pasada ang ilang grupo ng transportasyon. Ayon kay Jeff Gochanko, National President ng grupong FEDJUDA, pinaalala kasi nila ang kapakanan ng mga pasahero. Hindi po kami sasama sa darating na pag-aaklas. Paumanhin na po sa aming mga kasama sa hanap buhay. Subalit nakikisimpatsa rin naman kami sa kanilang mga hinaing. Subalit nakapagpasya po ang kabuuan namin. Hindi kami sasabay sa pag-aklas. Sa tingin nila po, napapakinggan naman po dahil hindi naman po kami kasi tumitigil sa ikipag-usap sa ating kagawaran sa transportasyon.
Yan ang tinig ni Jeff Gochanco, National President ng FEDUDAP. Hindi rin sasama sa transport strike ang Stop and Go Transport Coalition. Ngunit nilinaw ni Zaldi Ping-ay, Pangulo ng Stop and Go Transport Coalition, na kaisa nila ang piston sa panawagan na pagbutihin ang mga panuntunan sa PUV Modernization Program, partikular ang pagtutol sa pag-phase out sa mga traditional jeepney. Gayunman, hindi umano nila ito igigiit sa pamamagitan ng tigil pasada, kundi sa ibang paraan na hindi makakaapekto sa mga pasahero tulad ng pakikipagdialogo. Aming posisyon no, huli namin nagpagkakaroon ng consultative meeting sa LTO na baka pwede naman magpalit na magpalit na lang ng makina dahil iyon lang naman po yung issue, yung usok. Para naman sa ganoon, makayanan namin dahil itong mga nag-modernize ngayon ay hindi naman maikakailan na talagang hirap magbayad. Yan ang tinig ni Zaldi Ping-ay, Pangulo ng Stop and Go Transport Coalition. Super Radio DZBB Special Coverage. Tigil pasada ng grupong piston sa Monumento area, hindi paramdam ayon sa Public Safety and Traffic Management Department ng Caloocan. Ang report mula kay Jomer Apresto. Jomer? Super Radio! Oni Melo, hindi paramdam ang epekto ng tigil pasada ng grupong piston dito sa bahagi ng Monumento Circle. Yan ay batay sa monitoring ng Public Safety and Traffic Management Department ng Caloocan. Ayon kay Julius De Jesus, Deputy Chief ng PSTMD, nakabantay sila sa bawat entrada papasok ng monumento at kapansin-pansin naman na tuloy-tuloy ang pagdating ng mga jeep. Bagamat may counting build-up ng mga pasahero sa bahagi ng Rizal Avenue, sinabi ni De Jesus na normal traffic lamang ito at hindi epekto ng tigil pasada. Sa kabila nito, nakapreposisyon na umano ang kanilang mga libreng sakay na aalalay sa mga maapektuhang pasahero. Samantala, una nang sinabi ng grupong piston na nasa hanggang 10,000 tsoper na pawang dumadaan sa monumento ang inaasa nila may kisa sa transport strike. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang programa ng grupo dito sa bahagi ng nabanggit na lugar na nagsisilbing main strike center ng 3 araw na tigil pasada. Yan ang sitwasyon at live mula dito sa monumento. Ako si Jomer Apresto ng GMA Super Radio. DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Alas 7:14 mga kapuso, punta tayo kay James Plessis. 74 na transport group sa Region 12 hindi sasama sa tigil pasada. James Plessis, Super Radio dyan sa James. Super Radio! Nanindigan ang mga lider ng 74 na transport cooperative sa Region 12 na hindi sila lalahok sa 3 araw na tigil pasada na pinangungunahan ng grupong piston. Sa pahayag ni Robert Kang, ang National Vice Chairman ng Federation of Transport Cooperative, buong-buo na pa din ang kanilang desisyon na suportahan ang modernization program ng gobyerno. Naniniwala din umano ang kanilang kooperatiba na walang mabuting maidudulot ang tigil pasada. Pagkus ito ay problema lamang ang dulot ito sa mga pasahero. Ignatuwa naman ito ng mga pasahero. Ayon sa pasaherong si Jen Guelos, malaki talagang perwisyo sa mga katulad nilang umaasa sa pampublikong transportasyon ang mga tigil pasada. Ako si James Plessis ng Super Radio Jensen, nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo! Super Radio DZBB Special Coverage. Grupong piston sa Cebu sa Miyerkules pa magtitigil pasada. Ang report mula kay Guam Logroño ng Super Radio Cebu. Guam? Super Radio! Pag-isad araw lamang na tigil pasada ang sinasadag mga kasapi pinagkaisag samahan ng mga super at operator sa nationwide o piston dito sa Cebu at hindi sila lalahok sa buong 3 araw na welga. Ayon kay Greg Perez, presidente ng Piston ng Cebu, na gagawin nila ang isang araw na tigil pasada sa Miyerkules, November 22, pagkatapos ng kapistahan ng Berhen sa Rigla sa lungsod ng Lapu-Lapu. Sinabi ni Perez, December 31 deadline ng gobyerno para sa aplikasyon ng consolidation franchise ng public utility vehicle. Samantala, hindi naman lalahok ang ilang transport cooperative sa Central Visayas sa nationwide transport strike ng piston dahil mabigat ang epekto nito sa kanilang hanap buhay at sa mga pasahero. Isumiti umano ni LTFRB Regional Director Eduardo Montealto sa LTFRB Head Office ang kopya
nag-manifesto mula sa iba't ibang transport groups na hindi kasali sa transport strike. Kabilang dito ang transport cooperative sa ilalim ng Twin Trading and Services Corporations, Lapu-Lapu City United Transport Group at Federations of Cebu Transport Cooperative. Mula sa Super Radio Cebu, ako si Super Guam Logroño, nag-uulat para sa Super Radio DCWB. Dapat totoo! Super Radio Flash Report! Teka muna. Ito, mainit-init pa. Grupong Manibela. Sumama na rin sa Tigil Pasada ngayong araw. So, Piston at Manibela na ito. Alagatos, Alan G! Super Radio. Sumama na nga ang grupong Manibela sa Tigil Pasada ng grupong Piston ngayong araw. Ayon kay Manibela Chair Bar Balbuena, nasabihin na niya ang Piston na sasama sila sa Tigil Pasada. Nagpadala na rin umano sila ng kanilang mga kasamahan mula sa Manibela sa mga itinuturing na strike center ng grupong Piston. Partikular na may mga presensya ngayon ang Manibela sa Caloocan, Maynila at Marikina. Bukas, may mga ianunsyo rin umano sila na isasagwa nilang pulong balitaan kasama ang iba pang transport group ay na rin dito kay Mara Balbuena. Alan. Parehong issue to ha, na pinaglalaban ng Piston at saka Manibela ha. Tama, yung consolidation na deadline na hanggang December 31 at kay na rin yung modernization na program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng DOTR Kuyang Melo. Yun yung isa sa mga matingkad na issue na patuloy nila na iginikit sa gobyerno na huwag magkaroon ng deadline dahil nga sa mahihirapan yung hanay ng mga operator. So, mamaya sa pagpupulong with Chairman Guadis, kasama na rin ang Manibela sa harap, hindi la Piston? Hindi pa nababanggit kung makakasama ang grupong Manibela, pero ang partikular na binabanggit nitong si Chairman ay ang grupong Piston, yung kanyang kakausapin mamayang hapon sa may bahagi ng monumento sa Caloocan. Ako sa Langgatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio Flash Report! Super Radio DZWB. Bantay Biyahe. Ang oras po natin, 19 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortesya na. Disiplina pa. Handang makipagdialogo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa grupong Piston. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, maaari namang daanin sa usapan ng mga hinaing ng Piston para mabigyan ito ng solusyon. Kaya hinihimo ko po ang Piston. Sana maupo ho kami, pag-usapan namin to. Lahat naman ho yan nadadaan sa usapan. Lahat ho yan may solusyon po. Basta nag-uusap po kami. Nilinaw din ni Guadis na hindi naman sapilitan ang pagbili ng mga modernong minibus at hindi pa-face out ang mga traditional na jeepney basta tinatawag na roadworthy pa ito at nakapasa sa mga pamantayan ng Land Transportation Office. Pag nakabo na po sila, tuturuan po namin sila kung paano po yung fleet modernization program. Basta po yung sasakyan nila ay tinatawag nating roadworthy. Ayon po sa pamantayan ng LTO, pasado po yan at pwede po yung bumiyahe. Ang tinig ni Attorney Chofilo Guadis III, Chairman, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Super Radio DZWB. Bantay Biyahe. Nakahanda na ang libreng sakay ng ilang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nagpakalat na sila ng mga sasakyan sa 20 lugar kabilang ang monumento sa lungsod ng Caloocan, Guadalupe sa lungsod ng Makati, ganyan din sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Meron pong 20 preposition areas. Meron po sa monumento, dito po sa MMDA Guadalupe, yung dati pong building ng MMDA, meron po sa Commonwealth Avenue. Lahat po yan mga preposition area. Pero nakaredy lang po dyan just in case po makita natin yung mga routes na maaapektuhan po nangangailangan yung mga commuters ng sakay. Saka po i-deploy itong mga nasabing sasakyan. Yan ang tinig ni Celine Pialago, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samantala, ang pambansang pulisya naman ay nagpakalat ng karagdagang pulis sa mga lugar na pagdarausan ng tigil pasada upang matiyak na hindi ito mauuwi sa gulo. Ang PNP po ay handa pong magpatupad ng ating mga batas and local ordinances kapag nakikita po natin na nagkakaroon na po ng illegal assembly, meaning hinaharangan na po nila yung mga daanan ng tao, daanan ng sasakyan,
magkakaroon na po ng road barricades, ayun po ay hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy because this will cause disorder. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo, hepe ng Public Information Office ng Pambansang Pulisya. Sinuspindi na ng Metropolitan Manila Development Authority ang number coding scheme ngayong araw dahil sa transport strike. Ngunit sa lungsod ng Makati, umiiral pa rin ang number coding scheme batay sa abiso ng pamahalaang lungsod. Super Radio DZBB Special Coverage. Manila DRRMO, nagtalaga na ng mga libreng sakay para sa mga walang masakyan. Si Manny Vargas sa detalye. Manny? Super Radio. Sinimula na nga ng Metropolitan o ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office na magpakalat ng mga libreng sakay sa ilang mga lugar dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay sa gitna ng mga impormasyong nakuha nila na may mga stranded ng pasero na apektado ng tigil pasada ng grupong Piston magmula pa kaninang madaling araw. Kabilang sa mga unang tinutukan ng Manila DRRMO ay ang bahagi ng Teheron, ito'y hangganan ng Maynila at lungsod ng Makati. Gayon din sa mga sandaling ito, nagpakalat na sila sa iba pang mga lugar kasama na ang kahabaan ng Osmeña Highway na siya ng mga apektado ng mga biyahe patungo ng lungsod ng Makati, Mandaluyong at patungo rin dito sa lungsod ng Maynila. Maliban sa mga truck ng MDRRMO, kasama rin sa mga nakabantay ay mga sasakyan ng Manila Police District, gayon din ang mga e-tricycle na siyang ginagamit sa pagpasada dito sa lungsod ng Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Ang oras po natin, alas 7:23 na po ng umaga. Radyo na! TV pa! Courtesy na! Disiplina pa! Walang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw bunsod ng malawakang tigil pasada ng grupong Piston. Naka-modular o online classes muna sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paralan sa Laguna, Binyan City, Cabuyao City, Calamba City, Los Baños, San Pedro, Santa Rosa City. Sa Pampanga naman ay ang buong lalawigan at ang Angeles City. Sa Albay ay ang buong lalawigan dahil din sa masamang panahon. Super Radio DZBB Special Coverage. Nagsuspindi rin ang face-to-face classes ang ilang pamantasan at magpapatupad muna ng synchronous o asynchronous classes dulot ng tigil pasada. Kabilang na dito mga sumusunod: Adamson University, Arellano University, Ateneo de Manila University, De La Salle University Manila Campus, De La Salle University Laguna, Far Eastern University Manila and Makati Campus, FEU High School, Mapua University, Miriam College, Loyola Heights, pamantasan ng lungsod ng Maynila, pamantasan ng lungsod ng Marikina, Polytechnic University of the Philippines, University of the East, Manila and Caloocan Campus, University of the Philippines Diliman, University of the Philippines Los Baños, University of Santo Tomas at Technological Institute of the Philippines. Samantala, suspendido rin ngayong araw ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan, gayon din ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa General Santos City at sa Davao Occidental dahil sa pinsalang iniwan ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ayan na. Ay, ito na nga. Ayan na. Alam mo, sa mga panahon ngayon, 'di ba? Ito yung parang nag-aagaw pa yung init, lamig, sa tanghali ang init-init, sa umaga ang lamig-lamig, paggabi medyo malamig na rin ang panahon. Nako, yan ho ang medyo nakakasama sa katawan, nakakasakit ng ulo, nakakahilo. Kaya dapat mag-ingat at bantayan ang katawan. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ang katawan at huwag itong baliwalain. Unahan ang sakit, magpakonsulta ho sa doktor. Makinig sa katawan, makinig sa doktor kapag may gamot na inireseta, sundin at inumin. Tandaan para sa dekalidad at abot kayang gamot, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check ng RightMed. Nakapag-vocalize tayo. Para sa listahan ng RightMed products, bisitahin ang kanilang Facebook page o website www.rightmed.com.ph. Huwag din kalilimutan mga kapuso, if symptoms persist, consult your doctor. O mga ka-RightMed natin sa Tabaco City sa halagang 150 pesos, pwede na magpa-check up sa doktor. Bisitahin lang ang J-Med Pharmacy sa Ziga Avenue, Tabaco City. Ang oras po natin, alas 7:26 na po ng umaga. Radyo na! TV pa! Courtesy na! Disiplina pa!